You cannot study prophecy and ignore Israel. Hindi tayo pwede mag-aral ng mangyayari sa last days at hindi natin pag-aaralan ng Israel. Kasi ang focus ng Israel, ang focus ng Diyos ay nasa Israel. Okay? Na matupad lahat ng kanyang pangako regarding sa bansang ito. And here's the last truth most people are missing. Meron kasing last na major na prophecy involving Israel na nangyari na. Okay? Ulitin ko. May sinabi ang Lord na mangyayari sa Israel at iyon na ang simula na nag-start na yung wakas. Yung last, nangyari na siya. Hindi siya something na inaantay pa, kundi nangyari na siya. At titingnan natin kailan siya nangyari. Hindi na tumitalaok ako. Nagdadalaga. Hindi na future tense, yung huling prophecy. It is already happened. It's not someday, it's now. Nangyari na siya. Ang mundo hindi nakakaramdam pa eh. Pero tayong mga anak ng Diyos, tayong nag-aaral ng Biblia, pasalamat tayo sa Lord, aware tayo. Okay? The final piece, yung huling piece ng prophetic clock ng Lord, nagsimula na siyang mag-tick at umaandar na siya papunta dun sa last culminating or yung pagtatapos nung sanlibutan. So, kailan siya nangyari? Nung moment na ang Israel naging bansa uli, nag-start yung prophecy, yung huling prophecy sa Ezekiel. Titignan natin siya isa-isa. So, naging bansa ang Israel noong 1948 lang. Diba? Naitatag sila. That is 2,000 years ago. Matapos silang nangalat, matapos silang pahirapan ng iba't ibang bansa. Pinag-aralan natin noong nakaraan kung gaano kahirap yung mga bagay na nasasapit natin, di ba? Okay? So, nung mangyari itong bagay na to, dapat mas aware na tayo. Lord, nangyari na pala yung huling prophecy. So, dapat mas ready kami na anytime pala pwede kang bumalik. Wala pong bansa sa human history, mula nang mabuo ang sanlibutan, bago pinanganak ang unang tao, hanggang sa ngayon, wala pa raw bansa na nangalat at nakabalik dun sa lugar nila. Israel lang yun. Okay? Walang nation na matapos may scattered kasi sinalanta sila, nilusog sila, inatake sila, ang nakabalik at nabuo silang muli. Tanging ang bansang Israel yung nakabalik sa kanilang lugar. But Israel did. Okay? Bakit sila nakabalik? Kasi sinabi yun ng Diyos. Okay? Ang Lord ang nagsabi dun sa mangyayari. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible. Sa vision ni Ezekiel. Ang sabi ni Isaiah, pwede bang ipanganak sa loob lang na isang araw ang isang nation? Ibig sabihin, pwede bang matatag, maging bansa, ang isang nasyon sa loob lang ng isang araw? Tanong ni Isaiah yon. Nung May 14 po, 1948, nangyari yun ng Israel muling ipinanganak. Sa isang araw, natatag sila at nasabi, buong mundo po yun. Kaya sa tulong ng US by that time na nagkaroon ng recognition na bansa na ang Israel, na state na ang Israel. So, miracle po itong nangyari sa Israel. Nasaan ba yan? Nasa Ezekiel 37. So, ang Lord, nag-prophesy kay Ezekiel kasi noon. So, dinala siya ng Lord sa isang valley na kung saan puno-puno ng buto. At yung buto na yon hindi ba sa buto, kundi dry. Ibig sabihin, wala na pag-asang mabuhay. Talagang sobrang dry na siya. Sobrang wala na talaga, nabuto na lang siya. So, sabi sa kanya ng Lord, kinakausap niya si Ezekiel, sabi niya, Son of man, kasi sabi doon, Son of man, kausap niya, nakikita natin dito, ang ating Panginoon yung kinakausap niya, can these bones live? Sabi ni Ezekiel, pwede ba mabuhay pa itong mga butong to? Ang sabi doon, Oh Lord, God, you know, ikaw nakakala mo, Diyos, kung kayang mabuhay niya mga buntong yan, sobrang tuyo na. Again, he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you and shall live. Then you shall know that I am the Lord. Once na sila ay mabuhay. Wala po sa kasaysayan, kahit sino pang tao na kayang gawin yun. Kasi ang Diyos lang yung may kaya nun na magbigay ng buhay sa isang patay. Diba? Sa Biblia ba, may natatandaan ba kayo na binuhay ng Lord? Patay na, binuhay ng Lord? Yan. Ilang araw nang patay nga si Lazarus?
Nung buhayin? 4 days na. Di ba? Bakit, I think napasadahan na natin to, no? Na kung saan, bakit hindi kaagad pumunta ang Lord? Kasi unang araw pala, pangalang araw, sinabihan na siya, Lord, puntahan mo yung kaibigan mo kasi masama na pakiramdam. Then sabi nung ay Lord, hindi na, patay na po. So saka bumalik ang Lord. Kasi why? Etong pagkakataon na to, ito na yung time na hindi na siya, ang tao kasing namatay by that time, hindi na recoverable, naagnas na yun. Di ba? Kahit sa atin, pag pinag-aralan natin sa science, 1 day, 2 days, na siya, nagde-decompose na siya. So yung 4 days, mas lalong ipapakita ng Lord. Yung kapangyarihan niya, kayang bumuhay ng patay. Yun po yung hope natin, na dumating man ang time na pumanaw tayo, meron tayo uling another life. Kasi sabi ng Lord, bubuhayin niya uli lahat ng nagmamahal sa Kanya. Hindi ka maiiwan doon. Kundi magkakaroon ka rin. Binigyan tayo ng sample ng Lord. So dito, sabi niya, then, pag ginawa ko yan, na mabuhay ko yung, makikilala mo na ako nga ang Diyos. So, I prophesied as He commanded. Sinabi ni Ezekiel doon sa mga buto, nag-prophesy siya. Ano nangyari? And they lived and stood upon their feet an exceeding great army. Kaya. So, dito kasi ang tanong nila, kaya bang etong tuyong-tuyong to, mag-survive ulit? Kumbaga wala nang pag-asa, kaya ba? Dito, sa prophecy na to, pinakita ng Lord, kaya ng Diyos. So, paano siya nangyari sa kasaysayan? And He said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. So, hindi naman tayo pag-iisipin, ano ba yung buto-buto na yun? Sinabi din naman sa susunod na verse. Ang sabi dyan, yung mga buto daw na yun, ang buong Israel. Okay? They need, our bones are dry, our hope is lost, wala na silang pag-asa eh. And we ourselves are cut off. Diba? Inalis sila ng Lord dun sa lugar. Sige, mangalat kayo. Sinakop sila ng iba't ibang bansa. Pinapahirapan sila ng gusto. Therefore, prophesy and say to them, Thus says the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Ito ang pangako ng Lord. After nilang mangalat at parusahan, may promise ang Lord. Ibabalik ko kayo uli dyan sa lugar nyo. Okay? At may isa pa siyang pangako. I will put my spirit in you and you shall live and I will place you in your land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken. Kahit saan pa kayo napunta, darating ang time, ibabalik ko kayo dyan sa lugar na yan. Iyan yung last prophecy ng Lord kay Ezekiel by the time. Kasi ang Israel nga, talagang ando sila sa pagdurusa, sa kahirapan. Wala silang kalayaan, wala silang sariling lugar. So sa out of hopelessness, may pangakong Lord. No, ibabalik ko kayo one day. Okay? So parang ganyan yung nakita ni Ezekiel sa kanyang dream. Sabi ng Lord, mag-prophesy siya na mabubuhayan at nakita niya nga na muling nabuhay. Ito po ang nangyari sa Israel. Kung saan-saan po sila nangalat noong time na sila ay sinisikil sa panahon pa ng Babylon, ng Persia, ng lahat ng mga big empire. Ganyan po sila mga nangalat. Inalis sila doon sa lugar. Di ba? Hindi na natin babalik kung bakit sila inalis doon. Kasi may kasalanan silang ginagawa, hindi sila sumusunod sa Lord. Kaya pinaalis sila doon sa mga kanilang mga lugar. Expulsion, Dehudyo, no? 1,100 to 1,600. Okay? Sabi pa sa Ezekiel, and you shall say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will take the children of Israel from among the nations. Sabi ng Lord, yung mga nangalat na Israel, kukunin ko sila isa-isa dyan sa bansa na yan. At where they have gone, and I will gather them in every side and bring them into their own land. Lahat ng nangalat na mga Hudyo, kukunin ko sila isa-isa doon, ilalagay ko silang muli doon sa last prophecy ng Lord na ito ay nangyari na. Sa kasaysayan po, kung titingnan natin po, ito po ang time na nagbabalikan ng mga Hudyo. Okay? May mga pictures na kasi noon. Nagbabalikan silang unti-unti sa Israel. I think mga 90,000 lang yung una na nakabalik. Okay? Yan po ang ilang mga picture na after nilang mapapahirapan sa isang lugar, na-exile sila, unti-unti silang ibinabalik. Nangyayari po yung sinasabi ng Lord. Kaya every time maririnig ko po ito at makikita ko sa history na unti-unti. Kasi ang history ay His
history. Istorya po kasi ng Diyos yung history eh. Nakapaloob tayo doon. Okay? Marami pong lugar yan na kung saan inipon po sila para makabalik sa Israel. Yan yung mga litrato na ina-exile sila pabalik doon sa kanilang bayan. Okay? So nangyari yung sinabi ng Lord sa Ezekiel, yes, kukunin ko kayo isa-isa kung saan kayo nangalat at ilalagay ko kayo muli doon sa inyong bansa na binigay naman ng Lord in the first place. So unang meeting sa lugar, in Palestine pa tawag dyan, di ba? Sa lugar ng Palestine, kung saan pinag-uusapan na nila ang mapagkakaroon ng isang bansang Israel. Ito po yung May 14, noong 1948. So, nung nadeklara na sila, di ba, nag-isip pa nga sila ng pangalan, iba-iba yung naisip nilang pangalan, pinag-aralan natin yun, pero nag-arrive pa rin sila dun sa word na Israel. Up to the last minute, last hour, okay, Israel, di ba may bura pa nga yung ano, kasi nga, kailangan madalian yun eh. Ibigay niyo yung pangalan na itatawag sa inyo. Okay, so pinagdiwang nila. Sabi sa Amos, itong pangako ng Lord sa Israel. EJ, pakibasa. Amos 9, verses 14 to 15. I will bring back my people, Israel, from captivity, and they will build the desolate cities and inhabit them. They will plant vineyards and drink the wine of them. Okay, pabasa ko yan. And they shall make gardens and eat the fruit of them. For I will plant them in their land, and they shall never again be uprooted from the land I have given them, says the Lord your God. Nung ibalik sila ng Lord, nung 1948 sa Israel, eto ang sabi niya, never na silang maaalis dyan sa lugar na yan. Up to now, nandyan po ang Israel. Since 1948, 2026 na ngayon, 75, 76, 76 years na nandun sila. Never na sila. Kasi pangako ng Lord. Once na ibinili ko kay John, wala na makakapagpalis. Kaya kung makikita natin, kabi-kabila po, ang lalaki ng Russia, ang laki ng Iran, ang laki ng mga nakapaligid sa kanilang mga lugar na kung saan ginegera sila, but still, andon sila. Never silang nalis doon mula nung itayo sila. Kasi pangako ng Lord eh. Binigay ko sa kanila yan, hindi na kayo maa-approach dyan. Nung dumating po ang Israel, doon po sa lugar na yun, disyerto po yun. Diba? Sa ngayon po, nakaya na nila magpa-grow ng mga halaman. Kung sa technology lang po, napakagaling ng technology ngayon na Israel. Kasi why? Pangako rin sa kanila yun eh. Okay? Yung desolate na i-inhabit nila, magiging masagana, magkakaroon nila ng vineyard, ng wine, doon sa lugar na yon, mananagana. Alam niyo bang maraming sikat na tao, personalidad na galing sa Israel, na Hudyo? Magbigay nga kayo sa meron kayong kilala. Sikat yun eh. Na isang Hudyo yun. Galing sa Israel yun. Tao na Israel. Yun ang formula ng EMC squared. Si Einstein. Jewish po yun. Okay, sino pa? Yung isang sikat na producer, isang film director. Si Spielberg. At napakarami po, even sa mga armas, maraming kakayanan na Israel na isineshare po nila, hindi sila naging maramot. Pinag-aralan natin noong nakaraan yan, di ba? Lahat ng technology na meron sila, isineshare nila para magkaroon ng peace. But, ganun pa man, ang sinusukli sa kanila, di ba, away. At meron pa isa, yung napapanood natin ngayon, I think si Wonder Woman, si Gal Gadot, si Wonder Woman, pag nagsasalita po yun, napakinggan niyo na po ba nung nagsalita yung para sa bansa niyang Israel? Hanapin niyo po sa YouTube. Makikita niyo yung niya na Hudyo tong babaeng to na alam niya kung ano yung sa kanila, sa land nila, na sa kanila yung land na yun. Okay? So, yun po yung mga ilan at napakarami pa po yun na hindi natin masyadong kilala yung name pero malaki po ang ginawa sa history. So, yung bansa na yan na pinangakuan ng Lord, never na kayo maalis dyan. Kaya naniniwala po tayo na sila, kahit gerahin, okay, hindi po sila dyan maa-uproot. Kahit anong balak ng Russia. Nag-aantay lang po ang Russia. Okay? Actually, may gera lang kasi ang sarili ang Russia. Pero, under, ano ba tawag doon? Behind, tumutulong po yung mga yan. Lalo na ang Iran. Para po i-wipe out ang Israel. But, sino paniniwala na ang Lord na nagsabi, never kayong maaalis dyan sa lugar na yan. Kasi ibinigay ko yan sa inyo. Okay? Sabi po sa Isaiah, EJ, basahin mo nga ulit. Isaiah 66 verse 1. This is what the Lord says.
Heaven is my throne, and the earth is the footstool for my feet. Where then is a house you could build for me, and where is a place that I may rest? For my hand made all these things, so all these things came into being, declares the Lord. But I will look to this one, at one who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Can a land be born in one day? Can a nation be given birth all at once? As soon as Zion was in labor, she also delivered her son. Ang Diyos kasi, pagmamayari niya ang lahat. So, kaya niyang gawin yung pangako niya. Okay? Sabi nga dyan, ang tuntungan lang daw niya ng paa niya yung earth. Ganon siya ka-enormous, ganon siya omnipresence. Okay? Wala tayong pwedeng igawing bahay para sa kanya, saan siya magkakasya. Pero yung malaking Diyos na yon, pag sinabi niya, kakalingain ko tong maliit na bansa na to, kahit ganun pa, ganun lang kaliit, okay, kakalingain ng Lord. Bibigyan niya ng pagmamahal. Sa panahon ni Noah, okay, alam natin na buong mundo, binunaw, kasama yung bilyon na taong namatay. Pero kinalinga niya yung 8 tao na sumusunod sa kanya. So sa atin din yun ang pangako ng Lord sa kanyang mga anak. Kahit sa lahat na nagtatapat sa kanya, nandoon yung kanyang pagkalinga. So ano man yung nangyayari sa paligid po natin, rest assured na ang mga anak niya, kumbaga yung protection niya, hindi lang dito sa lupa, kundi eternal yun na sigurado na ang pupuntahan natin ay doon sa piling niya pag dumating yung panahon na yun. Okay? So, the miracle wasn't the end. Yung nangyari yun na nakabalik sila, hindi yun ang katapusan, kundi yun ang pasimula. Once na natayo na sila, naging bansa sila, nandun na po tayo, nagbibilang na tayo dun sa paglabas na nung Antichrist. Kasi iyon na yung next. So, kaso bago pa yun, lumabas ang Antichrist, ano nga yung munang mangyayari sa church? Sa mga believers? Bago lumabas ang Antichrist, meron munang rapture. Okay? Ready ba kayo dun sa rapture? Yan. Ano nga uli yung rapture? Kasi yun ang next po mangyayari. Ano po yung rapture nga uli? Ang ibig sabihin ng rapture, ito yung pangako ng Lord sa mga anak niya Ate Eunice, sige, lakasan mo. Ano yung mangyayari sa rapture? Yan, yung may totoong relasyon sa Lord, kukunin niya bago pa magsimula yung 7 taong kahirapan. Okay, so yun yung next na nasa timeline ng Lord. Kailan mangyayari? Walang nakakaalam. Okay? Anytime, pwede siyang mangyari. So, lahat po ng conflict, lahat ng nangyayaring gera, at yung pakikipagnegosasyon sa peace, iyan na po yung pasimula. Okay? Yan na po yung pag-aantay, yung culmination po. And has only confirmed what the Bible already declared, that Israel will be at the center of the world stage in the final hour. Alam niyo po bang sa bawat usapin ng pangkapayapaan, hindi nawawala ang Israel? Kasi yun lang, sa buong mundo, yun ang tanging may war na matindi ngayon. Kaya lagi siyang nasa limelight. Kasi ang sabi ng Lord, iyan ang timeline nyo, kaya hindi siya mawawala. Kahit sa balita, sa YouTube, sa Facebook, lahat ng lugar nandun ang nangyayari sa Israel. Kung ano man yung nakikita natin ngayon, we're seeing the nation up against her. Maraming bansang galit sa kanya, inaaway siya sa north, sa south, sa east, sa west. Lahat sila. Okay, we're seeing global pressure mount to divide the land that God said. Ano ang purpose nila? Bakit inaaway? Alisin sila dyan sa lugar na yan. Kaso yung napakalaking Diyos na tuntungan niya lang yung kanyang paa, ang sinabi niya, hindi ka mabubunot dyan. Ako ang magpo-protection sa'yo. Okay, ganun kamangha, nakakamangha. So, gaano karami na ba yung umaaway sa kanya? Sa panahon pa ng old times, Persia, okay, ng Babylon, kung gaano katagal silang nasakop, sa panahon ng Romans, matagal. Nung isilang po ng ating Panginoong Sus, ang Romans na yung mga namamayagpag, di ba? Ang nagpapahirap sa kanila. Basahin niyo ang New Testament, Romans, na po yun. Kumbaga, pinahihirapan sila. Ano pa? Bago-bago. Okay? Panahon ni Hitler, pinahirapan sila ng todo. Ilan nga yung namatay sa kanila? 6 million na Hudyo pinapatay ni Israel.
Sa panahon ng latest, eto, kaaway din nila to hanggang sa yon. Sinong leader to? Sino to? Ayatollah Khamenei. Yan. Saan bansa yan? Wala na rin yan, di ba? Yan. Yung mga sumunod sa kanya, pinagpapatuloy yung agenda na puksain pa rin ng Israel. Okay? Ang Iran. Okay? Palestine. Doon sa loob mismo ng nagkakagulo dyan, iyan ang Israel hanggang sa ngayon. Actually, maiting na naman. Meron na naman mga pagsabog sa Kuwait. I think sa Bahrain, lumusog na naman ng at patuloy din. Hindi ko alam kung tapos na yung ceasefire between Lebanon. Okay, hindi ko siya pero patuloy po yung war na nangyayari po sa Israel. Current events po yan. Merong ongoing peace ng Israel and Lebanon kaso ayaw ng Israel. Yan. Nanggugulo ng Israel. Yan. Ayaw ibigay, di ba? Paulit-ulit yung ganong gusto nila ng peace. Yan. So ano yung nakikita natin yan? Nakikita natin yung pagbubuo ng mga tao sa paligid nila, pagkakaisa, ayon sa sinabi sa Ezekiel, na kung saan hindi siya coincidence. Napipilitin silang lusubin, alisin doon sa lugar nila. Ngunit hindi siya nangyayari. Meron po mga ginagawa mga peace of rights. And sa Israel po yan, yung mga pictures na yan. Nag-uusap-usap po yung mga malalaking bansa para bigyan ng kapayapaan ng Israel. Okay? At alam natin, iyon ang unang tanda ng paglabas ng Antichrist, magkakaroon ng peace. Itong mini-meeting nila na katagal-tagal na, magkakaroon po yan ng katuparan. Okay? Call for peace, iyan ang panawagan nila. Ano rin ang sabi ng scripture? Ang mga tao ang sinisigaw, magkaroon ng kapayapaan. Okay? Ang mga bansa ngayon, iyon din ang gusto, magkaroon ng kapayapaan sa Middle East or dun sa Israel. Nations are begging for a solution to the Israel problem. Maraming beses pong pinag-uusapan yan. Up to now, pinag-uusapan po yung kapayapaan na magkaroon magdalawa na, maghiwalay na kayo. Di ba? Para magkapayapaan, kaso hindi po nangyayari. Ilang beses silang nadi-deny? Marami pong beses, 5 beses. So, pero sabi po ni Paul sa 1 Thessalonians, magkakaroon ng peace, pero while people are saying peace and safety, then, biglang darating ang kapahamakan. Okay, habang sumisigaw sila na magkaroon ng kapayapaan sa mundo, saglit lang yun, di ba? Sabi natin, 3.5 years lang yung peace na yun. And then, darating yung 3.5 na matinding kahirapan sa buong mundo. So, yung warning po has gone up to the alarm, is sounding, and still we are hitting the snooze button. This isn't just a prophecy in progress, this is a prophecy na fulfilled na siya. So, hindi siya something na kailan kaya magsisimula yun? No, nangyayari na po siya, ongoing na. Simula nung mangyari yung huling prophecy na ilalagay ng Diyos ang Israel dun sa lugar, it started noong 1948. And up to now, na nangyayari po siya. Okay, the last sign involving Israel, her return, her survival, her central role is not coming. It is already done. If Israel is back in the land and the nation are circling and the world is crying peace and safety, ano na ang kasunod? Ang para sa church, ano na ang ibig sabihin nyo nun? Okay? Rapture. Okay? Iyan ang next sa timetable, yung rapture. It is something na hindi natin alam kung kailan mangyayari. Iyan yung final hour bago magwakas ang mundo sa loob ng 7 taon lang. Okay, 7 taon lang ang binigay ng Lord, then ang mundo magwawakas siya. And it tells us where we are standing at the edge of eternity because the last sign has appeared. Okay, EJ. For I do not want you, brothers, to be ignorant of this mystery, so that you will not be arrogant concerning yourselves, that a hardening in part has happened to Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. And then all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion, he will turn away ungodliness from Jacob, and this will be my covenant with them, when I take away their sin. Yan. Hanggang ngayon po kasi, di ba, alam natin na maraming din naniniwala kay Christ sa Israel. Naghahanap sila ng Messiah up to now. Naghahanap sila ng something na magre-rescue sa kanila. At yun nga, Antichrist nga yung ibibigay sa kanila ng Lord. Why? Parusa nila yun. Kasi hindi sila naniniwala. Pero may use po yan. Kung bakit hanggang ngayon matigas pa rin ang puso ng Israel. Hanggang daw, lahat ng mga tao na labas sa Israel, yung Gentiles, tayo po yun,
Basta anyone po na hindi Hudyo, Gentiles, hanggang lahat ng kahuli-huli ang tatanggap sa Lord, kikilala sa Lord, ay mangyari yon, then babaling na ang pansin ng Lord sa Israel. Doon na ang rescue ng Lord mangyayari sa kanila. Okay? So, ngayon po, ang panahon ngayon, nagbibigay pa rin ng chance ang Lord sa mga tao na makarinig at ma-ready niya para dun sa rapture ay makasama. So, yun po yung timeline natin ngayon. Then, once na natapos po yung panahon niya para sa atin, babaling na siya sa Israel. Okay? Ang pangako niya doon, all Israel will be saved. Okay? Yung mga matatapat sa Lord sa Israel ay maililigtas niya at sila man ay kikilala sa Diyos. Nasa Bible po yun. Kikilala sila sa Lord. Okay? So, ito yung spiritual climate natin na nagsusurround sa huling araw. So, ano daw, yung mapapansin natin, habang nangyayari, malapit na yung pagbabalik ng Lord, lalaganap ang lawlessness. Ano nga yung lawlessness? Parang walang batas. Diba? Kasamaan, matinding kasamaan. Pansinin daw natin. Habang nalalapit ang rapture, ito ang mapapansin natin sa sanlibutan. Tingnan nga natin kung nangyayari yan. Hindi lang basta mag-e-exist ang lawlessness, kundi mag-e-explode, magbo-boom, kabi-kabila, buong mundo, lalaghanap yung kawalan ng ano. Anong tawag nga sa lawlessness Tagalog? Rebellion. Yan, hindi lang siya mag-explode, magdo-dominate. Okay? So, titignan natin isa-isa yung nangyayari. It will become the prevailing spirit. Yung kasamaan, lalaganap. Ito ang magiging kalagayan bago raw mag-rapture. Okay? Bago kunin ng Lord ang kanyang mga anak, ito yung mararamdaman ng mga tao. Ano pa? Lawlessness, hindi lang po ibig sabihin ng lawlessness, yung paggawa ng crime. Diba? Pagpatay, pagnanakaw, pang-i-snatch, lahat ng klase ng crime, hindi lang po yun ang lawlessness. Kundi, ang ibig sabihin niyan ay ang pagre-reject sa utos ng Lord, lawlessness yun. Tingnan natin, gaano ba inire-reject ng tao ngayon ang utos ng Lord? Okay? It's a deep spiritual rot, yung pagkabulok ng naugali ng tao. Gaano siya kabulok? He will not have this man rule over us. Para sa kanila, yung utos ng Diyos, hindi yan ang sasakop sa amin. Hindi nga sila sumusunod sa utos ng tao eh. Hindi rin sila sumusunod sa utos ng Diyos. Will decide sila, ang tao ngayon na nagde-decide, ano ang tama, anong mali. Hindi na yung sinabi ng Diyos. Okay, na nasa Biblia, ito ang panuntunan, ang tao ngayon ang nagde-decide. Meron ba kayong alam na ang tao nagde-decide na labag sa utos ng Diyos? Meron ba kayong, malawakan ngayon yun? Rampant ngayon na nangyayari. Ito ang utos ng Diyos, pero ang tao gumawa ng sarili niyang batas. Ito. Yan. Di ba? Yung mga LGBT. Okay? Ano ang sabi ng Lord? Sabi ng Lord sa Biblia, male and female. Okay? Nasa Bible po yan. Mababasa natin yan. Ano ba nilikha niya? Adam and Eve. Walang iba. Even sa animals, pares. Babae, lalaki lang. Yung isinakay niya din sa sa art. Pero anong sabi ng tao? Gumawa silang sarili na, no, hindi. There are 100 of genders. Kulang pa po yan. Dati po, ang makikita yung picture lang, yung pink saka blue, male, female. Ngayon, hindi ko na nga maintindihan yan eh. Iba't iba. Hindi na po LGBTQ. Meron ng plus. Ito po yan napakarami. Marami ng kasarian na binibigay. Hindi na. Gano'n siya umiral. Dati po, nung panahon namin, hindi siya yung lantaran. Di ba? Kinakahiya nga yun. Naku, baka mapagalitan ako ng nanay. Ngayon, hindi. Pwedeng makulong ang parents pag sinaklawan mo ang gusto ng ng anak. Marami na pong ganun. Na naparusahan ng magulang kasi sinaklawan ng anak. Ano pa ang batas na pinairal nila? Alam niyo po bang sa birth certificate, may mga bansa na bawal lagyan ang anak ng female or male? Blanco po yun. Why? Hayaan mo mag-decide ang anak mo pagdating ng time na alam niya na kung ano siya. Kitang-kita mo ang anak mo na may kasarian ng lalaki, babae. Meron pong bansang ganon, bawal. Okay? Ano pa po? Marami pa pong na pwedeng pagka nag-decide ang bata, menor de edad, 6 years old, 7 years old, gusto ko magpa-trans, problema ngayong malaki sa US yan.
inaano sila, inooperahan sa ganung kabatang edad. Okay? Kasi allowed eh. Why? Suportado pa ng batas. Allowed ng batas. Nakalagay saan? Sa batas ngayon, sa konstitusyon nila, kung sa ibang bansa na, normal yan. Actually, ano ngayon yung June? Pride Month. Kinuha nila yung June. Hindi lang Pride Day. Dahil pa tayo sa Mother's Day. Isang araw lang tayo. Father's Day, isang araw. Sa kanila, month. Di ba? Ano pa po? Nung maupo po si Trump noong nakaraan, since naniniwala tayong ginagamit din siya ng Lord in a way, yung mga passport po ng mga transgender na lalaki, pinanganak na lalaki na nasa passport nila, ginawa nilang female, pinaalis lahat ni Trump yun. Okay, doon ang dami nagprotesta kay Trump. Kasi, di ba nagpa-trans? So, iba na yung kasarian niya. So, in-apply na sa passport kasi legal yung magbago na ng ano. Kung ano ang gusto mo, pwede mo nang ilagay. Okay, pinaalis ni Trump. No, kung binanganak ang lalaki, ibahin yan. Nagkagulo po yun kung napapanood nyo sa balita. Ganito yung klase ng diretsong ano nila sa Lord, pagsuway nila sa Lord. No, may sarili kaming batas. Yan po yung sinasabi ng Panginoon na sa huling panahon, titindi ang kasamaan ng tao. Lahat ng inuutos ko, babaliwalain nila yan. Gagawa raw sila ng sarili nila ayon sa kagustuhan. Naranasan nyo na po ba pag nagpapacheck up kayo sa clinic? Last year kasi, nagpa-check up ako sa clinic. Alam niyo po ba yung mga pinipila pa bago kayo entertain ng doktor? O, mag-fill up ka muna. Doon po sa fill up pa na gender, na I think sex yata nakalagay o gender. Dati po kasi female, male lang. Ala, ang haba. Meron pang others. Simpleng apektado tayo? Yes. Kasi why? Discrimination. Sa mga fitting room, siguro ang dami niyo naririnig regarding fitting room, na yung mga trans, nagpipilit mag-fit sa ano, meron pang ang halos na ano ng supervisor. I think malaking, hindi ko alam, H&M, Uniqlo, malaki. Nagprotesta siya, hindi po ako pinapasok sa ano, ano siya, parang nasa City Hall siya nagtatrabaho, hindi ko lang alam ko. So, na-viral siya. Dinastigo, yung hindi nagpapasok sa kanya. Ano naman po, di ba nakakalito? Ang gulo ng ginagawa nila, yung napakaayos po na utos ng Lord, iyan po ang ginagawa ng tao. At hindi lang po yan, basta iiral, mag-explode ang sabi doon. Magiging rampant. At ramdam na ramdam po natin yan. Dahil, once na hindi mo ikinater, ang isang, halimbawa, gusto nilang magsama or magkasal, di ba? Pag hindi mo sila ginawa ng cake, binigyan ng venue, kulong, sarado. Marami po sa US, napasara ang job. Napasara ang business nang dahil nila ikinater yung mga bagay na yan. Why? Kasi nasa batas nila eh. Dapat nilang i-allow. So, maging maingat po tayo, maging matalino tayo. Kung ano yung sinabi ng Diyos, doon tayo, regardless. Di ba? Kasi mas matakot tayo doon sa parusa ng Diyos kesa doon sa sasabihin ng tao or kayang gawin ng tao sa atin. Okay? At ano pa po yung isa? Sabi ng Diyos, napakahalaga ng buhay. Life is sacred. Bawal ngang pumatay, di ba? Do not kill. Nasa 10 Commandments yun. Pero ang sabi ng tao, hindi. Kill the unborn and called it healthcare. Pagka daw inalis mo siya, doon sa sinapupunan mo, healthcare daw yun. Para ano? Healthy. Sabi yan, abortion is healthcare. At napakarami pa po niyan. Diba? Sa kanila po, napaka-legal na yan. Legal po sa kanila yan. May mga hospital yan eh. May mga accredited sila na kung saan pwede nilang gawin yan. Para sa kanila, hindi. Wala pang buhay yan eh. Ang tagal na po natin nag-aral sa science, alam natin, once na nag-unite ang egg, saka po yung ano, at sila yun, nagpo-form na yon. Ang heartbeat po ng baby, I think yung unang paghihiwalay nung ano, nagsisimula na yung puso na mag-beat. So para sa kanila, hindi pa yan tao. May iba-ibang ang term nila eh. Okay? So ganito ang umiira po sa atin. Hindi, normal na yan. Okay? Sa atin, hindi normal. Why? Hindi yun kasi ang utos ng Lord. At yung isa pang example natin, sabi ng Lord, ang marriage ay between sa man at woman. Okay? Pero ang sabi na, hindi, i-redefine, ibahin ang kahulugan ng marriage. Ang marriage daw ay mark it openly. Hindi ko naiisa-isa yan, napakarami po niya. Kahit sa Pilipinas, pinaglalaban po yan, di ba? Okay? Gumagawa sila ng batas. At maraming lugar,
At ang nakakalungkot, even yung mga kilala nating supposed to be Christian church, sila ang una pang nagkakasal. Kaya sabi ng Lord, alam nyo, ang judgment, unang igagawad ng Lord sa loob ng church. Okay? Kung hindi tayo sumusunod sa ano at masinusunod natin yung batas na pinaiiral ngayon ng tao, then hindi tayo pwedeng isama ng Lord sa kalangitan. So napakarami po niya mga bagay na yan. Iyan yung pagtindi ng lawlessness. Bago po lipulin ang Sodom at Gomorrah, matindi ang nangyayaring ganyan. Okay? Natatandaan niyo po ba yung kasaysayan sa Bible? Sabi ng Lord, gugunawin ko ang Sodom at Gomorrah sa tindi ng kalaya na umiiral doon. Doon po nang galing yung salitang sodomy. Di ba? Yung doon sa Sodom. Doon po sa yon. Si Abraham nakipag-bargain sa Lord doon. Kasi nga, para nandun sila Lot, nandun yung pamangkin niya, Lord, pag may 50 bang tao na matuwid, hindi mo na gugunawin. Sige, hindi ko gugunawin. 40, Lord. Hanggang 30. Walang nakitang 30. Hanggang umabot sila sa 10, walang nakita. Kasi ilan lang sila Lot. Okay? Ilan lang si Lot. Asawa niya. Tapos yung si Lot. Tapos yung ilan ang anak niya? 2. Saka yung kapartner ng 2. Hindi umabot ng 10. Kaya ang sabi ng Lord, gugunawin ko. Okay? At ang nangyari, nung tumatakas na nga, yung mag-anak, merong pang nadisgrasya ng isa. Sino nga yung nadisgrasya? Ililigtas na nga sila ng Lord eh. Sino yung nadisgrasya? Babae, lalaki? Babae. Yung asawa ni Mr. Lot. Why? Lumingon kasi siya. Makikita mo doon, yung puso niya, nandun pa sa mga naiwan niya, mga kayamanan doon, na bagay-bagay. Okay? Alam niyo po ba yung time na ililikas sila, ayaw pa nilang umalis? Pero napakabiyaya ng Lord. Ang ginawa po nung anghel na in charge sa kanila, actually, hinila sila palabas para mailigtas sila. At ang bilin ng Lord, huwag kayong lilingon. Okay? Tandaan po natin, pag nag-utos ang Lord, sundin natin eksakto. Kung hindi, ang Diyos, eksakto din pag nagparusa. So, alam na natin yung nangyari. So, ito po yung kasamaan na umiiral. Okay? So, that's not freedom. Hindi ang kalayaan. Hindi. Ngayon, malaya na sila magpahayag ng mga gusto nila. Nakakapag-asawa na sila ng kung sino gusto nila. Actually, hindi lang minsan babae sa babae, lalaki sa lalaki. Even hayop. Nakapanood nyo na ba yung nakikipag-asawa sa hayop? Meron pang kinasal sa rice cooker, sa kung ano-ano. Naku po. Hindi ba? Kung gaano katindi yung although hindi siya siguro binding, pero ginagawa nila, pinapractice nila. Kinasal sa kung saan-saan. Okay? Matindi po ang kasamaan ng mga tao. So, hindi po kalayaan niya. Kung hindi, lawlessness, umiiral yung, why? Inire-ready kasi ang tao, pagdating ni Antichrist na, okay, tatanggapin nila ng maluwag sa puso itong taong darating na to. Okay? There was a time when sin, may mga pagkakataon pa po noon, ang sin, tinatago di ba? Ayun nga pang-hold up, ginagawa sa madilim Di ba? Doon sa bukid, walang tao, doon natin hold upin, doon natin gawa ng kasamaan. Kung kailang gabi, saka tayo aakit ng bahay, walang tao, para Ngayon hindi. Broad daylight. Harap-harapan, makikita mo dyan. Minsan, dumadaan ka lang may binabaril. Traffic light. Ang daming nakapaligid ng tao, hinahablot yung gamit. Hindi na itinatago ngayon yung kasamaan. Okay, manood lang kayo sa TV, mapupuno kayo ng kung gaano katindi yung kasama na nangyayari. Hindi na tinatago yung immorality. Lantara na rin siya. Noong nakaraan lang, merong sikat na F1 driver yata yun. Balita ngayon sa GMA kahapon o kagabi, lips to lips pa, kinasal siya, so kapwa nila, ganon sinusuportahan. At pagka subukan nyo mag-comment doon na, hindi yan ang sabi ng Lord, puputaktihin kayo dyan, lahat ng bash matatanggap nyo pagka pinanindigan nyo ang tama. Okay? Pansinin nyo yung mga comment, nag-aaway-away sila doon. Ito na naman, ang mga nag-aano ng Biblia, ganun. Di ba? Ganun katindi yung mindsetting nito mga taong to. Ito nga nakakalito Mother of the bride, my bride, puro bride. Okay? Kumbaga, ganyan nila yung sineset. Hindi, normal yan. Okay? Hindi ang kasalanan, karapatan yan. Iyon ang sinasabi nila. Yung term na kasalanan sa mata ng Diyos, binapalitan na nilang term. Normal yan, kalayaan yan, freedom yan. Okay? Ano yan? Freedom of expression. Okay?
So today, hindi na po itinatago yan. Hayagan yan, it's flaunting, it's parading. Ngayon nga may parade eh. Kaya pinaghahanda nila yung malaking parade nila, broadcasting, and wars, sineselebrate yan. Pinagdidiwang. Yung dating yung kasamaan sa mata ng Diyos, isineselebrate ng tao. We've entered, andito na po tayo sa generation na kung saan yung good, tinatawag na evil, good na para sa kanila. Yung evil, tinatawag ng good. Kumbaga, mali na yung nila. Yung kanilang mga paniniwala matindi na. The prophet Isaiah nag-warn sa atin about this, and Jesus said, it would be a marker of the end. Ito yung last tanda na mangyari sa buong mundo bago bumalik ang Lord. Titindi ang kasamaan. Okay? So, ito yung mga di ba? Hate is not a family value. Pagka pinagsabihan mo sila ng patungkol sa Lord, ang sasabihin siya, napaka-hateful mo naman. Diba? Meron pang tawag dyan, yung phobic. Yung mga ganun, pagka kinokorek mo sila, napaka-homophobic mo naman. Ang dami nilang term, di ba? Para ipaglaban yung kanilang na sa mata ng Lord ay kasalanan. Kung meron po man tayong susundin, yung sinabi ng Lord, hindi yung sinabi ng ibang tao. Kasi, nagdadalhin lang tayo sa kapahamakan. So, ang nakikita po natin ngayon ay ang pagka-decay ng Biblia. Why? Ang Diyos din ang nagsabi, papabayaan niya sa kasamaan yung mga taong nagpapatuloy sa kasamaan. And since hindi sila naniwala sa Diyos, hindi sila sumusunod sa Diyos, anong ginawa nila ng Lord? Hinayaan sila sa paggawa. Alam niyo po bang judgment, yung nangyayari doon sa mga taong hindi na nila alam ang tama at mali? Judgment yun ng Lord sa mga taong para sa kanila normal na yung kasamaan. That is judgment. Why? Para pagbalik ng Lord, freely, maigagawad niya yung parusa sa kanila. Hinayaan sila ng Lord doon sa kasama nila. Okay? So, God gave them up. This is a judicial term in Greek which for handling over a prisoner when man consistently abandon God, pag hindi sumusunod po ang tao sa Diyos, ina-abandon din sila ng Diyos. Iniwan, pababayaan tayo. Ayaw natin mangyari yun. Di ba? Ayaw natin mangyari yun. So, ang natin ay sumunod lang sa Lord. So, ibig sabihin ng debase, hindi nakapasa sa test. God has tested man's mind and found them worthless and useless. Kaya kung umiiral po ang ganong katinding kasama, nasa Biblia po yun. So, may batas bang magagawa ang tao para Wala po. Papunta tayo sa pagkawasak. Okay? Ang tanging hope po ng tao ay yung bumalik ang Lord para siya ang mag-ayos ng lahat. Yes, nagpe-pray po tayo na maging maayos yung pamunuan natin. Okay? Pero one thing is for sure, papunta po tayo dun sa pagkasira. Kasi po ang Biblia nagsabi, hindi siya bumubuti. Ang mundo po hindi bubuti. Bubuti lang siya once na bumalik na ang ating Lord. Kumbaga survival lang. Okay? So, but when we need to understand these global rights, ito yung mga karapatan na pinaiiral ng ng mga masasama, isn't a random social trend. Hindi lang po trend yan, na uso-uso lang yan. Hindi, uso lang yan. Bukas makalaw, mawala yan. Hindi. Natural yan na pag-evolve ng society na maging super masama. Para nagre-ready sila pagdating ng Antichrist. So, divine prophetic timeline, kasama po yan sa timeline ng Lord bago siya bumalik. Okay? Yung lawlessness, inaayos na para pagdating ng Antichrist, ready na sila na i-embrace yan. Pag sinabihan mo nga ng verse, wala na eh. Di ba? Nagagalit sila. Nag-ano na sila kasi nire-ready rin sila ng Antichrist sa pagdating niya. The world is being desensitized to evil, conditioned to rebellion, and trained to reject all godly authority. So, yung mali, mabuti na para sa kanila. At yung mabuti, ginagawa nilang mali. Iyan ang kondisyon natin hanggang bumalik ang ating Panginoon. So, panguli po, and what grieves even more, minsan po sa loob ng church na to-tolerate. Kaya, minsan, mahirap ipangaral, di ba? Baka may masaktan, baka may magalit, baka hindi na bumalik. No, ang sabi ng Lord, sabihin mo ang truth. Kasi ang truth will set you free. Hindi natin pwedeng i-withhold ang truth. Sabi ng Diyos eh. Diba? So, dapat din nating sabihin. So, dapat sabihin natin kung mayroon tayong mga kilala, mahal sa buhay. Huwag tayo kasi, impyerno, ang sabi ng Lord, ang kakahinat na ng mga taong nagpa-practice ng mga bagay na to. Ang Diyos ang nagsabi nun eh. Okay, so, huwag nating panoorin na unti-unti na nalululong sila at wala tayong ginagawa. Pray for them. And vocally, sabihin natin yung mga bagay na yan.
Yan, so next week po, ay ipagpapatuloy natin siya. Okay? At time na po. So, ito na kasi ang gusto ng tao ngayon. Anong sasabihin ko? Ano yung relevant? Ano yung gustong marinig ng tao? Okay, nasa Bible din po yan. Sabi, sa uling panahon, ang mga tao, maghahanap sila ng mga ang gusto nilang mapakinggan, yung gusto lang nilang marinig. Pagka pinangaralan mo sila ng patungkol sa Diyos at kung ano yung tama, aayawan nila yan. Okay? Nasa Bible din po yun. Doon sila makikinig. Doon sa nagpapaano, ano tawag doon? Nagpapaano ng tenga nila? Kumikiliti. Okay? So, even yung mga so sa atin po, bilang nakakaintindi ng, kasi ilang linggo na natin pinag-aaralan yan, let's stand firm. Kasi titindi po, mas lalo ang kasamaan. Okay? At sa tulong ng Lord, makakapanindigan tayo na kung masama, masama. Kung eto ang sinabi ng Diyos na tama, doon tayo, regardless.